Alang araw po sa bawat isa at ang talata na ating pag-aaralan po ay hango sa aklat po ng Hebreo chapter 13 verse 8. Sabi po dito, si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Saglit muna tayo manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa iyong buhay at makapangyarihang salita na aming pag-aaralan sa oras na ito. Patuloy ikaw po ang maitaas may tanghal sa aming kalagitnaan. Salamat po Panginoon dalang po namin sa oras na ito. Meron kang bagong kapahayagan, magagandang bagay Lord na tuturo niyo sa amin. Sa bawat isa Lord na naabot at maabot ng live stream na ito o God. Pagpalain mo ang bawat sa, pagpalain mo ang iyong mga salita. At nawa, Panginoon, patuloy ito maging pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo ko po, ugan. Patuloy pinagkatiwala ang lahat ng bagay. Lord Holy Spirit, be a real teacher today. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaralan po sa oras na ito, ang Diyos na may magpakailanman. Makikita po natin ang Diyos ng Biblia ay hindi nagbabago. Pareho siya kahapon, ngayon, at bukas. Iyon ang dahilan kung bakit siya lamang ang maaring ilagay ng tao sa kanyang pananalig at pagtitiwala. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pagkatao. Siya ay perpekto sa hangarin at mga pangako. Alalahanin natin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng pakikinig sa pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Diyos na hindi nagbabago. Sabi po na aklat ng Lamentation chapter 3 verse 24, makita po natin, pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. At maging sa aklat po ng Malakay chapter 3 verse 6, ang sabi po dito, for I am the Lord, I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Dito po makikita po natin na ang Diyos ay na hindi nagbabago at ang lahat at ang isa pa sa buhay ay patuloy na nagbabago. Makita ho natin, ang buhay ay may pagbabago. Lahat ay nagbabago pero ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. May pagbabago sa relasyon, pagbabago ng mga tao, mga pagbabago sa kalusugan, mga pagbabago sa kultura at iba pa. Ang lahat sa paligid natin ay napakabilis na nagbabago. Ang hinaharap ay puno ng kawalan at katiyakan. Kung kaya't kailangan nating ilagak at ang pagtitiwala sa Diyos na hindi nagbabago upang ilagay sa ating pag-asa. Kaya makikita po natin mga kapatid, Diyos lamang ang tangi pong dapat nating asahan. Dahil unang-una, siya ay tapat, siya ay hindi nagbabago, tapat din siya sa kanyang mga pangako. At hindi nga ang sabi noon, hindi kanya bibiguin sa kanyang pangako dahil tapat ang ating Panginoon. Sabi po dito, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pag-iral. Unang bagay, bakit sinasabi na hindi siya nagbabago? Saan? Sa kanyang pag-iral. God is unchanging in His existence. Sabi ng Psalms 102 verse 27, ang kanyang kalikasan ay walang hanggan. Hindi nagbabago, hindi nababawasan. Lahat ng kung ano siya ngayon, siya ay palagi at magpakailanman. Hindi siya maaring magbago upang maging mabuti sapagkat siya ay perpekto na. Siya lang ang perpekto sa lahat.
Ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaring bawasan at ang kanyang kaluwalhatian ay hindi kailanman mawawala. Ang kanyang pag-iral o existency ay hindi nagbabago. Kaya po makita po natin Psalms 102 verse 27, ngunit mananatili ka't hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, yung mga taong may takot sa Panginoon, kailanman ay hindi magbabago. Ang sabi ng walang katapusan ang taon ng mga taong tunay na nagtitiwala sa Diyos. Makikita po natin na kung tayo patuloy na sumusunod sa Diyos, tayo din po iniingatan ng ating Panginoon. At doon po sa ating pagsunod, may kaakibat po itong pagpapala, reward po na ating matatanggap kapag tayo tapat na sumusunod sa ating Diyos na kailanman hindi nagbabago. Pangalawang katangian po ng ating Panginoon na hindi nagbabago, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga katangian. God is unchanging in His attributes. Sabi po doon, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig. God's love kailanman ay hindi nagbabago. John 13 verse 1, bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang wakas. Hanggang wakas. Ibig sabihin kailanman hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na narito sa daigdig na ito. At sabi nga doon, mahal niya, at sabi doon, at sila'y iniibig niya hanggang sa wakas. Verse, dito po sa Psalms 100 verse 5, ang kanyang awa ay hindi nagbabago. For the Lord is good, His mercy is everlasting. Ang kanyang awa, habag at awa, mercy and grace, habag, mercy. Yung kanyang habag, yung kanyang awa. For the Lord is good, excuse me. His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Okay? Kaya, makikita po natin dito, ano man ang kanyang katangian, bago ang mundo ay nilikha. Ito pa rin ang kanyang mga katangian hanggang ngayon. Ang Diyos ay walang umpisa, walang katapusan, at makikita kung sino siya noon, ganon din po siya ngayon. Hindi nagbabago ang katangian ng ating Panginoon Jesus. Sabi po ng John 13 verse 1, bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating ng panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na upang balik sa Ama. Dito po makikita po natin, kahit alam na niya na siya'y lilisan na sa mundong ito at bawalik na sa Diyos Ama, hindi pa rin niya, ang sabi nga doon, parang ayaw pa rin niya. Dahil, bakit? Mahal niya, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga tagasunod dito sa mundong ito. Ang kanyang awa ay hindi nagbabago. Yung kanyang habag at awa, mercy and grace, hindi po nagbabago. The Lord is good. For the Lord is good. His mercy is everlasting. And His truth endures to all generation. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya walang hanggan, pag-ibig niya tunay, laging tapat, kailanman, up to the top for all the generations, tapat ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya po, napakahalaga po na tayo ay patuloy magtitiwala sa buhay na Diyos na kailanman hindi nagbabago. Ang sabi pa nga po doon, ang payo ng Diyos ay hindi rin nagbabago. God's counsel also never changes.
Isaiah chapter 46 verse 9 to 10, makikita po natin dito. Alalahanin niyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. God's counsel also never change. Okay? Kaya ang mga tagubilin niya na binigay sa atin ng Diyos, sundin higit sa 2,000 taon na ang nakalipas, ay nalalapat o akma pa din ito hanggang ngayon. Kung ano yung counsel niya, kung ano yung at tagubilin niya na ibinigay noon pa man, 2,000 years ago, it's still applicable yan today at sa mga hinaharap dahil hindi nagbabago ang payo ng Diyos. Hindi kailanman nagbabago ang kanyang salita. Hindi man kailan nagbabago ang hangarin at pangako ng ating Panginoon na nasusulat sa kanyang salita. Kaya po dapat po tayo magtitiwala sa kanya dahil ang Diyos po na ating pinaglilingkuran kailanman hindi rin nagbabago sa kanyang pagmamahal sa atin. Bagaman tayo ay nagbabago, bagaman tayo ay patuloy nagkamali, nagkasala, ang Diyos pa rin na ating pinaglilingkuran kailanman ay hindi nagbabago sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya kapatid, anuman sitwasyon natin, anumang kalagayan po natin sa panahong ito, ang Diyos po na buhay at kailanman hindi nagbabago ay patuloy pa rin nag-iintay sa atin. Nag-iintay ang Ama, Diyos, Ama, anak, kung kailan ka babalik sa Kanya. At sa pagbalik po natin sa Kanya, yayakapin po tayo ng ating Panginoon. Dahil mahal na mahal po niya ang bawat isa sa atin. Ang Diyos na walang pagbabago. Ang kalooban ng Diyos ay hindi nagbabago. Psalms 33 verse 11, ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira, ito'y mananatili. Okay? Ito'y mga mananatili. Kalooban ng Diyos. Ang sabi nga doon, excuse me, kalooban ng Diyos, okay, ay hindi nagbabago. Kaya makikita natin na ang payo ng Diyos ay hindi rin nagbabago. Dapat tayong makatagpo ng matinding aliw sa hindi nagbabago na kalikasan ng Diyos. Yung nature, yung attributes, katangian ng ating Panginoong Hesus. Ito man ay pangyayari, relasyon, kalusugan, karera, mga teknolohiya at iba pa. Ang lahat ng ito ay nagbabago. Ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang teknolohiya, after 1 month, may pagbabago na naman. May bagong version na naman. Puro pagbabago. Walang katapusang pagbabago. Pero dito po sa ating na pinag-aralan, isa lang ang kailanman hindi nagbabago, maging sa pagtingin niya sa bawat isa sa atin, maging sa kalinga sa atin, sa kanyang pagmamahal sa atin, kailanman hindi siya nagbabago. Ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay kailanman hindi po siya nagbabago. Okay? Ang kanyang salita ay walang oras at ang kanyang mga pangako ay walang hanggan. Kaya po, dito po makikita po natin sa Matthew chapter 24, verse 34 to 35, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Okay? Napakabuti ng Diyos. Ang kanyang salita, kasama sa kanyang mga salita na sinasabi sa aklat ng buhay, makikita po na aklat na iniwan sa atin. Dito sa mundong ito, makikita po natin
ang kanyang pagmamahal sa bawat isa. Kailanman hindi nagbabago. Mananatili ito magpakailanman. Lilipas man ang langit, lilipas man ang lupa, ang salita ng Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Okay? Ang katotohanan, ang Diyos ay pinaglilingkuran natin. Ngayon ay ang eksaktong Diyos na pinaglilingkuran natin bago pa ang COVID-19 ay ang COVID-19 pumasok sa eksena. Siya ay ang parehong Diyos ngayon tulad ng mga araw na binuhay ni Jesus mula sa libingan. Siya ay ang parehong Diyos. Siya ang Diyos na mapaglalagyan mo ng iyong pag-asa. Kaya dito po mga kapatid, makikita po natin, may pandemya man, may kalamidad man, mayroon mang mga sakuna, tandaan po natin, ang Diyos na kumakalinga sa atin kailanman hindi nagbabago. Handang-handa siyang tumulong sa atin, nakatingin, nakatunghay ang ating Panginoon sa atin at naghahanda po siya, nag-iintay sa ating pagbabalik sa Kanya, nag-iintay kung ano ang dapat po natin gawin, nag-iintay siya na tayo po'y manumbalik sa Kanya. Bakit? Nag-iintay siya dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran kailanman ay hindi nagbabago. At dito po natin makikita sa ating conclusion po, sa ating pagtatapos, makikita po natin. Sa aklat ng Romans chapter 11 verse 29, sabi po dito, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Okay? Hindi nagbabago ang Diyos. Kung ang Diyos ay naging mabuti, lagi siyang magiging mabuti sapagkat hindi siya magbabago. Mapagkakatiwalaan natin siya. Hallelujah! Nagbabago po ba tayo? Ngayon tatanungin ko po kayo, nagbabago po ba tayo? Yes, nagbabago po tayo. Maraming pagbabago sa buhay po natin. Maging ang ating mga pananaw sa buhay nagbabago. Dahil na rin yan sa pagsama ng Diyos sa atin, ipinapakita niya ang mga bagay na dapat po natin gawin at dapat po natin makamtan pagdating ng panahon. Ang Diyos po, ang sabi nga doon, siya po ay Diyos ng mabuti, laging mabuti ang Diyos. Kaya dahil hindi nagbabago ang Panginoon, hanggang ngayon, siya'y patuloy, lagi siyang mabuti. Why? Dahil hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago sa pagtitiis sa atin. Ang Diyos po ay hindi nagbabago sa pag-iintay sa atin. Kailan tayo tutuhanang manumbalik sa Kanya? Ang Diyos po ay hindi nagbabago sa Kanyang mga pangako na kung tayo'y susunod sa Kanya, gagawin natin ang mga inuutos Niya. As we obey His word, hindi rin nagbabago na may gantimpala ang Diyos sa bawat isa. May reward ang bawat isa. May nakalaan na pagpapala ang bawat isa na tunay na sumusunod at ginagawa ang salita ng Diyos. Dahil hindi po siya nagbabago. Mga kapatid, may alinlangan ba tayo? Nung COVID-19, marami tayong mga na-experience, may mga nagaganap na hindi natin sukat akalain. Nagtitiwala pa rin ba tayo sa Diyos? Maraming tao nagtatanong, nagtataka, may Diyos pa ba? Buhay pa ba ang Diyos? Tapat pa ba siya sa kanyang pangako na kailanman? Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Maraming nagtatanong kung buhay ang Diyos, nasaan ang Diyos during pandemic? Kapatid, nandyan lang ang Panginoon. Nag-iintay lang siya sa ating pagtawag. Nag-iintay lang ang Panginoon sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Dahil po sa Kanyang pagmamahal sa atin, na kailanman hindi niya binabago, hindi siya nagbabago, dapat po tayo'y i-grab natin ang mga bagay nito na sa ating paglapit sa Panginoon. Nandun yung ating pagpapakumbaba, nandun po yung ating pagsisisi sa lahat ng ating mga nagawang kamalian sa buhay habang may panahon pa.
Praise God. At dito po, makikita po natin na dapat po tayo po ay patuloy na maglingkod, sumunod sa Diyos na kailanman hindi nagbabago. Tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa mga kapahayagan, Panginoon. Sa maikling oras, Lord, na kami po ay nag-aaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga kapahayagang ito na ikaw ang Diyos na kailanman hindi nagbabago sa iyong mga pangako, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kailanman tapat sa iyong mga pangako. At salamat po, Panginoon, sa oras nito, sa pagpapaalala niyo po sa amin. Sa kahalagahan, Lord, na kapatuloy na kami ay magtitiwala, kami ay manalangin, susunod, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin, ikaw ang Diyos na tapat at kailanman hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon. Sa inyo ko po, Diyos, patuloy pinagkatiwala ang lahat, Panginoon, maging Lord, ang mga kahilingan ng bawat isa, Lord, na nakikinig ng iyong salita. Sa lahat ng naabot ng iyong salita, Panginoon, Lord, ikaw po ang patuloy na kumatugon sa kanilang mga pangangailangan. Bless each and every one of us, Father God, at patuloy, Panginoon, maranasan namin ang ibang pagkilos niyo, O God. Salamat, Lord, dahil tapat ka. Kahit kami, Lord, ay hindi naging tapat sa iyo. Thank you, Lord God. At Panginoon, sa inyo ko po, O Diyos, patuloy pinagkatiwala ang buhay ng bawat isa, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay, maging ugad sa lahat na nakikinig, Panginoon, nakapanood sa live stream na ito. You know their hearts, Lord. You know the deepest desire of their heart, O God. Kaya, Panginoon, sa iyong mapagpalang, mapaghimalang kamay, ipinagkatiwala ko po sa inyo ang kanilang mga buhay. Maraming po salamat dakilang Diyos. Sa inyo po, God, patuloy pinagkatiwala at ibinabalik po ang lahat ng papuri, pasasalamat, kaluwalhatian sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, and amen.